Hard work is not enough. Welcome to FN Station Podcast. At nandito tayo sa isang solo episode and kung saan meron tayong isang experience at realization na gusto nating i-share. Ayoko tong malimutan to experience na to kaya I decided to make a podcast out of this. And by the way, again, this is Ferdinand Nessa, your FN Station podcast host, and I've got 7 years of experience in running a business, and I've been an IT professional for more than a decade. So, ano nga ba tong experience ko na to na gusto kong i-share? Actually, this was way back December. So, bago pa mag-Christmas to, no? So, actually, ngayon lang ako nagkaroon ng chance to record this, but I already have this in my mind. Kasi talagang nag-struck sa akin to, no? Yung, kumbaga, nag-push talaga sa akin to really do this podcast. Isa to sa mga reason or sabihin nating panggatong kaya mas lalo akong eager to really do this podcast to help my fellow Filipino, and at the same time for me to remember and be grateful with everything that I have. Actually, yung story nito is last December. So I still remember this very clear, no? Nagpunta ako sa ito yung ito yung istorya, no? So nagpunta ako bali sa Mega Mall. So actually Mega Mall, mostly pagka bumibili kami ng Christmas gifts or Christmas season, dito talaga kami lagi nagpupunta. So, um, bukod sa ito yung convenience sa'min, ito yung pinaka maraming choices, kaya dito kami lagi nagpupunta. And then at one point, tapos kami mamili, nag-grocery kami, bumili kami ng gifts. And siyempre, pag December, di ba, meron talagang mga gift wrapping section sa Mega Mall. And I think every SM malls naman meron. So, ayun. So, yung story nito is iikot dun kay kuya. Actually, si kuya, siya yung nagbabalot ng mga gifts. And ito yung isang perfect example na hard work is not enough. Kasi maraming misconception or mindset na basta masipag ka lang, it will be enough. But in this case, in this story, hindi nga siya enough. So, si kuyang gift wrapper, so, since medyo marami-rami yung gifts namin, so, pinila ko doon, inilapit ko kay kuya, tapos nung binigay ko na sa kanya, hindi ko alam, personally, hindi ko alam na meron parang limit ng mga number of gifts na kaya nilang balutin per person ata, parang ganon. So, daling sabi, nakiusap na ako, ay kuya, pasensya na kasi hindi ko alam na meron palang limit ng number of gifts na pwede mong balutin. So, sabi ko, sige kuya, ano na lang, try ko na lang kung pumila ulit or if not, sa susunod ko na ipapabalot yung iba. Pero si kuya, sobrang bait ni kuya, no? So, sana nga mapanood niyo tong episode na to pag na-upload na natin. So, ito is SM Mega Mall sa may malapit sa Dep Store to, sa Dep Store, sa customer service ng Mega Mall. So, ayun nga, di naibigay ko na na kuya. Medyo lampas nga siya doon sa number of limits ng gift na pwede nang balutin per person. So, sabi ko, kuya, pasensya na, hindi ko kasi alam na ganun pala yung patakaran. So, sige kuya, okay lang kung ano yung kaya mong balutin mo na lang. Tapos yung the rest, sa susunod ko na papabalot. Pero si kuya, mabait si kuya. So, sabi niya, sige sir, okay lang, andito na kayo. So, ibalutin na natin lahat. So natuwa ako kay kuya, no? Natuwa ako. Kasi syempre, hindi na babalik, hindi na pipila ulit. Kasi yung pila nun that time, since December yon, mahaba talaga. Maraming nagpapa-gift wrap. And then, ayun, since nagbabalot na si kuya, binigay ko yung mga gifts, medyo chinika-chika ko siya. Kasi medyo mahilig tayo makipagkwentuhan sa mga, especially sa mga nag-work sa mga malls. Kasi syempre, as an employee before, mga may puso ka doon sa mga taong, alam mong corporate world din. Kumbaga yung nasa rat race, kumbaga. Although not everyone in the corporate world is rat race,
Pero meron talaga ano, mga nasa rat race when it comes to 'pag nasa corporate world. So si kuya, ayun kuwento-kuwento kami and then at one point parang tinanong ko siya kung saan ka umuwi, ganyan. Tapos actually dumating nga kami dun sa point na natanong ko sa kanya kung magkano yung hindi ko na necessarily diniretsong tanong pero siya mismo yung nag-open up na, "Eto nga lang yung sahod namin, eh, tapos, gan'to yung pasok ko, gan'to yung uwi ko, tapos, uwian lang ako kasi hindi enough yung kinikita ko para umupa ng bahay or ganyan." So ayun, so nung medyo nagkakaroon na kami ng mas malalim na usapan parang na-touch ako in a way na parang si kuya sobrang galing na niya magbalot, eh. Expert na siya dun sa craft niya. Kahit nakapikit kaya na niyang gawin. So tayo since tayo, bilang negosyante meron na tayong isip ng negosyante, sabi ko kay kuya, "Kuya bakit hindi mo gawing business yang ginagawa mo 'no?" Sabihin na yung sideline. Kasi sabi mo hindi sapat yung kinikita mo, medyo maliit, tapos kinakapos ka ng oras sa pamilya, meron kang anak, tapos hindi ka makapag-rent ng mas malapit na na apartment para mas madali ka makauwi. Mas gusto mo umuwi kasi siyempre andun yung mga anak mo, at the same time, kasama mo sila kaso nga lang nakakalungkot yung sinabi mo na aalis ka ng tulog, babalik ka ng tulog na rin sila. So parang ano yung point, parang alam mo yun, you're working hard for them, pero hindi nila maramdaman na you're really working hard for them kasi lagi kang wala. Kasi minsan ang nagiging commodity natin is yung talaga yung minsan kasi parang ang dating is nakapag-provide ka nga pero wala naman yung presensya mo, 'di ba? So parang yun yung isa sa mga medyo painful part dun sa story niya 'no. Sabi ko sa kanya, "Kaya why not gawin mong ano 'yan, sideline 'yan since ang galing mong magbalot. So why not, try mong magsimula ng something from there." Alam mo yun, since hindi nga 'to na-open up, hindi 'to typically common sa mga nasa corporate or sa ibang mga empleyado. So, parang nakakalungkot lang na nagse-settle siya for less. Given the talent that he has, the skill that he has when it comes to gift wrapping, kumbaga hindi nila nama-maximize. Kumbaga parang nagse-settle sila for less na, "Okey na 'tong kumikita ko, kahit maliit, at least kumakain kami 3 beses ang araw." Medyo nakakalungkot yung part na yun ano. So, kaya yun yung gusto nating ma-break dito sa podcast na 'to, para matulungan natin yung mga aspiring entrepreneurs or yung mga people na gustong mag-start ng business pero hindi nila alam kung paano, or yung mga wala pa sa kaisipan nila yung pagbe-business, pero gusto nila, ngayon hindi nila alam kung paano sila magsisimula. And this is one very reason why we have this podcast. Sabi meron nga ako isang quote na pinost. Sabi ko dun, eto, meron nga ako isang quote na si meron nga ako isang quote na sinulat sa page, and this is very true ano. Sabi dito, "In life, hindi ka laging no choice. You just don't know your options yet." Ulitin ko ha 'no, in life, hindi ka laging no choice. You just don't know your options just yet. So, laging may option. Pero minsan or madalas, we always think na sa buhay natin, especially sa mga nagwo-work, parang no choice sila. Alam mo yon, that's the only thing they know. Ayun lang yung alam kong gawin. Ito yung inaasahan ko. Pero if you can give them an idea or if you can give them guidance and support, I'm pretty sure magkakaroon sila ng options. And that's this episode is all about. Hindi ka pwedeng no choice palagi. Hindi mo palang alam yung mga options mo.
And once you find that options, I'm pretty sure magta-try ka din ng something else. Hindi madali, at least you've tried something. And kay kuya, sobrang thankful ako sa'yo kasi, um, nakita ko yung dati kong sarili na parang sa buhay ko na parang akala ko no choice na. Dumating din ako sa point na akala ko yun na yun. Kasi matagal ako nag-work, that's for more than 10 years. So, parang feeling ko yun na yun. Pero by the grace of God, ayun, nagkaroon tayo ng opportunity, nagkaroon tayo ng tamang network, nagkaroon tayo ng mga tamang tao sa paligid na nagkaroon tayo ng pangarap, nagkaroon tayo ng desire, na magsimula ng something. And ayun, thankfully, I'm in business na for 7 years. So, this podcast is really to help those people to really open up their minds that there is always a choice. There is always a choice. Kaya kung feeling mo medyo hopeless ka na, feeling mo paulit-ulit na lang yung buhay mo, routine na, wala na nangyayari, we are here to help. I am here to help you and hope this podcast will give you a realization and give you hope that you never thought you had. Kaya this channel, this podcast will open up opportunities for employees or corporate people na gusto na talagang tumalon from being an employee to business owners. Again, this is not an easy thing to do, but at least you have a choice. Kasi in life, we always have a choice. Okay, so I'll just end this here. I don't know how to close this, but I'm gonna end this episode. Actually, I'm gonna end this fourth episode, and I hope you get something from here. And I'm looking forward na makita talaga ni Kuya itong episode na to. And I know if they hear your story, more people, especially business owners, will help you to get over the hump. Just don't lose hope. Keep on praying. God bless you. God loves you. See you on my next episode.